Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. And welcome po sa bawat isang nanonood ng Bible study po natin sa hapong ito. Ngayon po, may panibago po tayong topic na pag-aaralan po ngayon. At bago ko po pasimulan yung topic, ay tayo po muna ay manalangin at samahan niyo po akong mag-pray po sa sa hapong ito. Yuko po tayong lahat at tayo po yung mag-pray. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Diyos, salamat, Panginoon, sa magandang bagay na gagawin mo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na pagkilos mo, Panginoon, sa everyday life namin, Panginoon, sa Bible study, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan sa oras na ito. Hinihiling namin, Panginoon, na patuloy ka na manguna, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa pag-aaralan namin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ay maging kalakasan ito sa amin, Panginoon, at reminders ito sa amin, Panginoon. Salamat o Diyos, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa at pagpalain mo, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. Sa lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So yun po, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Ay, welcome po. Ngayon po, ang title po ng pag-aaralan po natin ay yung 5 Reasons to Hate Evil. Ayan. Tayong mga Kristiyano, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, parang natural na lang sa atin makagawa ng kasalanan, makagawa ng mali, kasi wala pa si Kristo doon sa heart natin. Parang normal na lang sa ating makagawa ng mga bagay na hindi maganda. Amen po. Pero nung binago tayo ng Panginoong Hesus, binago yung buhay natin. Alam niyo po ngayon, pag nakakarinig tayo ng mga bagay na hindi magaganda, like ng mura or mga pagsisinungaling, parang ang sakit na sa pandinig sa atin po yun. Kasi binago na ng Panginoong Hesus. Parang nag-transform po tayo. Amin po. Kaya sa atin ngayon, salamat sa Lord kasi tayo po ay binago ng Panginoon. Minsan pag nakakakita tayo ng mga taong andoon sa kasalanan, andoon sa mali, parang kumbaga na parang naaawa tayo. Amin po. Pero salamat sa Lord kasi kumbaga inalis niya tayo doon sa kasalanan. Amin po. Ito po yung number 1 na reason to hate evil. Sabi niya, number 1 po ay yung love of God. Basahin po natin dito sa Awit 97 verse 10. Ang sabi niya, basahin ko po. Kayong mga umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamahan. Sabi niya, dahil iniingatan ng Panginoon ang buhay ng kanyang mga tapat na mamamayan na iniligtas niya sila sa masama. Ayan, tayo po ay Christ-like. Kumbaga, katulad ni Kristo. Kung ano yung buhay ni Kristo, yun ang sinusundan po natin. Kumbaga, ang Panginoong Hesus po ay banal. Dapat, sabi ng Biblia, tayo din po ay magpakabanal. Hindi man yung katulad ni Kristo na magiging katulad natin siya na maging banal, kundi pinipilit natin na gawin kung ano yung mga bagay na nararapat sa harapan po ng Panginoong Hesus. Ang Diyos po ay hindi namumuhay doon sa kasalanan. Kaya dapat tayo din bilang mga nakakilala o bilang nagmamahal sa Panginoon, dapat mamuhay tayo sa kung ano yung pamumuhay ng Panginoon. Mamuhay tayo doon sa kung ano yung gusto ng Panginoong Hesus. Kasi ang hirap po kasi na nakakilala sa Panginoon, Kristiyano, pero namumuhay doon sa kasalanan pa din. Yung sinabi ko po kanina, nung tayo po ay hindi pa Kristiyano, sanay lang tayo na makagawa ng kasalanan or kumbaga natural lang na makagawa tayo ng kasalanan. Pero nung tayo ay katulad na ni Kristo, masakit na sa pandinig natin yung mga hindi magaganda. Parang ayaw na natin. Parang gusto po ba natin na tayong mga Kristiyano babalik pa rin doon sa kasalanan? Hindi.
Kasi ang Kristiyano po ay, kumbaga, binago ng Panginoong Sus. Hindi na tayo babalik doon sa kung ano yung buhay po natin. Pag binago tayo ng Panginoong Sus, dire-diretso dapat. Amen po, kasi ang tunay na binago ng Panginoong Sus ay kung ano yung pamumuhay ng Panginoon, kung ano yung ginagawa ng Panginoong Sus, yun ang sinusundan po natin. Kaya nga Christ-like hindi po nanatili or hindi po namumuhay si Jesus sa kasalanan. Ayaw na nga ng Panginoong Sus ng kasalanan Dapat tayo rin ayaw din natin doon sa kasalanan. Kasi pag nananatili tayo doon sa kasalanan, hindi tayo totally binago ng Panginoon or totally na hindi tayo binago. Kasi ang isang Kristiyano or isang mananampalataya or isang nagmamahal kay Kristo, ayaw niya ng kasalanan. Parang hate niya, parang ganyan, parang ayaw niya doon sa kasalanan. Tayo nga, di ba po? Kumbaga, yung bang inaano natin, tayo ay nagre-representa na, kumbaga, sa mga taong nakakakita sa atin na tayo ay binago ng Panginoong Sus. Kasi pag nakita nila na ng mga tao na nagsisimba, tapos gumagawa ng kasalanan, nagsisimba, after pagsisimba, gagawa na naman ng mali, hindi mo mawiwin yung isang tao. At hindi mo masasabi sa kanya na mabuti ang Diyos, binago na ako ng Panginoong Sus. Kasi after ng gawain, after ng service, ay gumagawa pa rin ng mali. Kasi ang mahirap po kasi ay Sunday lang ay banal. O kumbaga Sunday lang Kristiyano. Alam niyo po yun, yung bang pag Sunday, nagpupuri kay Lord, nagpapasalamat kay Lord, mabuti kay Lord, umiiyak kay Lord, ganyan. Pero parang banal, ganyan, hindi makabasag pinggan. Pero after naman ng Sunday, namumuhay, Monday to Saturday, namumuhay pa din doon sa kasalanan. Amen po. Paano natin masasabi na mahal natin si Lord kung nananatili tayo doon sa kasalanan? Paano natin masasabi na mahal natin si Lord kung patuloy pa rin tayong gumagawa ng mali? Kasi si Jesus, hindi siya nanatili or hindi siya nagkamali. Hindi siya namuhay doon sa mali. Kaya sa atin, binago tayo ng Panginoong Sus, hindi tayo mamumuhay doon sa mali. Kasi kung nananatili sa atin, kung naghahari pa rin sa atin yung kasalanan, hindi ibig sabihin lang po yan, hindi si Kristo yung naghahari sa buhay natin. Amen po. Isa lang ibig sabihin niya, hindi si Kristo yung nandoon sa heart natin. Kundi ang nananahan pa rin doon sa heart natin ay yung kasalanan. Paano tatanggapin ng Panginoong Sus yung papuri natin, pasasalamat natin, kumbaga pag Sunday lang tayo banal. Hindi tayo, kung Sunday lang tayo namumuhay ng maayos. Amen po. Kumbaga magpupuri pa lang, magpapasalamat. After naman ng pagpupuri at pagsasalamat, makikita mo doon sa labas ay nagmumura, nagsusugal, umiinom ng alak. Amen po. Ganito po yung mga ng tayo, ipatatawarin naman ako ni Lord. Ang Lord ay mapagpatawad at mapagmahal. Okay lang ako makagawa ng kasalanan. Ulitin ko po, totoong patatawarin tayo ng Lord. Pero hindi naman always lagi. Kasi tignan nyo po yung bang magsiservice tayo, magpipray tayo, after naman yan, magsusugal tayo, magmumura tayo. Amin po, hindi po dapat ganun. Kasi gusto ng Panginoong Sus na yung buhay natin nandoon sa plano niya. Gusto ng Panginoong Sus na siya yung mag-control ng buhay natin. Kaya nga Christ-like. Si Jesus ba nagsusugal? Si Jesus ba ay yung nagmumura? Hindi. Si Jesus ba ay nagsisinungaling? Amin po, hindi tatanggapin ng Lord yung papuri natin. Kahit every Sunday tayong nagpupunta doon sa church, nagpipray, pero after naman nun, gagawa tayo ng mali, hindi tatanggapin yan, hindi papakinggan ng Lord yan. Amin po. Tapos after naman ng service, chismisan, marites,
paano tatanggapin ni Lord yung prayer natin, yung papuri natin? Kasi gusto ng Panginoong Sus na habang buhay, makikita niyan yung pagbabago. Makikita niya na namumuhay tayo doon sa kung ano yung gusto niya. Alam ng Panginoong Sus na magkakamali tayo, magkakasala tayo, pero gusto ng Panginoong Sus na pag nagkasala tayo, nagkamali tayo, iwanan na natin. Hindi yung after nating magkasala, Lord, sorry, after na naman, gagawin ulit natin. Hindi po ganun. Gusto ng Panginoong Sus na yung diretsong pamumuhay na ayon sa gusto ng Panginoong Sus. Amin po, binago tayo ng Panginoon. Yung sabi ko po kanina na minsan pag nakarinig tayo ng mga hindi magaganda, kumbaga parang naano na yung natin, yung pandinig natin. Gusto ng Panginoong Sus na mamuhay tayo doon sa kabanalan. Amin po. Paano maiingatan ng Panginoong Sus yung isang taong andoon sa namumuhay sa kasalanan? Hindi niya maiingatan. Ang maiingatan niya lang yung taong namumuhay, ang taong namumuhay doon sa kung ano yung gusto ng Panginoong Sus. Maiingatan niya yun. Amin po. Kaya sa atin, magkakamali tayo. Pero gusto ng Panginoong Sus, huwag na nating ulitin yung mga pagkakamaling nagawa natin. Kasi kung uulitin pa rin natin, sasabihin naman ng Panginoong Sus, magbago ka na. Amin po. Sasabihin ng Panginoong Sus, talikuran na lang. Pag iniwan na natin, huwag na nating balikan. Ang hirap kayang bumalik sa dating pamumuhay. O di ba mas maganda yung buhay natin na andon kay Kristo, kasi bakit? Nakikita natin yung pagmamahal niya, nakikita natin yung pag-iingat niya, nakikita natin na mahal tayo ni Lord. Kino-comfort niya tayo. Amin po, gusto ng Panginoong Sus, gusto na niya na pag nagpuri tayo sa Kanya, yung tanggapin niya, yung masagot yung prayer natin. Pero minsan tayo din, minsan gumagawa ng way, ng mali, para hindi masagot yung prayer natin. Minsan, alam niyo po, doon sa simbahan, minsan ang daming, kumbaga, mga Kristiyano na ay nagkakatampuhan. Isang bagay na ayaw niya yun. Amin po, na isang bagay na gusto niya na yun ang isang bagay na baguhin natin. Dapat ayaw natin yun eh. Gusto po ba natin na nagkakatampuhan ang mga anak niya? Hindi. Gusto niya ba na yung mga anak niya nagkakaroon ng galitan sa bawat isa? Hindi. Dapat galit na tayo dun. Yung kumbaga dapat wala na sa atin yun. Amin po, ang isang bagay po na yung bang katangian ng Panginoon ay yung hindi siya nagsisinungaling. Amin po, dati naman sanay tayo magsinungaling, mga ganyan. Pero nung naging Kristiyano na tayo, parang ayaw na natin doon. Amin po, ayaw na natin doon. Kasi bakit? Masama yun. Amin po, masama yun. Isang bagay doon na ayaw ng Lord yung nagsisinungaling. Amin po, gusto ng Panginoong Sus na yung tapat na anak niya na lumalapit sa Kanya. Kasi ang hirap naman, ulitin ko po, nandun sa simbahan, kumbaga pag andun sa simbahan, hindi makabasag pinggan, pero pag tapos naman, puros kasinungalingan naman yung lumalabas sa mga bibig. Tingin niyo po ba hindi nasasaktan si Lord sa mga bagay na nasasaktan pa din? Kaya gusto ng Panginoon, baguhin natin yan. Totaling baguhin natin yan. Amin po. Yung bang si Jesus, si Kristo, yung nananaig sa atin. Isang verse pa po na babasahin ko po sa inyo. Dito po sa Matthew chapter 6 verse 24. Ang sabi niya, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Yan yung ayaw ni Lord na may kahati siya sa puso natin. Payag po ba kayo, yung mahal nyo po, may mahal din iba? O diba, gusto natin
isa lang, ikaw lang yung minamahal, di ba po? Ayaw, ganun din si Lord, ayaw niya na mayroon siyang kahati sa heart natin, sa buhay natin. Ayaw niya na meron tayong minamahal pa na iba. Ano ibig sabihin doon? Ayaw niya na nandun tayo sa kasalanan. Gusto niya na, kumbaga, kaya nga minsan hinihigpitan tayo ni Lord eh. Kaya minsan pinapalo din tayo ni Lord na, anak, wag yan kasi gusto ko, ito ka lang, dito ka lang. Amin po. Kaya minsan sinasabi ni Lord na, anak, wag mong gagawin yan. Kasi mahal niya tayo, kasi gusto niya na siya lang. Siya lang yung paglilingkuran. Hindi pwede na may kahati ang Lord sa heart natin. Hindi pwede na Kristiyano sa simbahan, paglabas, makamundo na. Hindi ba nasasaktan si Lord dun? Nasasaktan. Ayaw ni Lord ng ganun. Gusto niya na kung siya lang ang paglilingkuran natin, kung siya lang ang susundin natin, siya lang. Wala nang iba. Kasi kung siya lang ang paglilingkuran natin, makikita natin yung pag-iingat niya sa atin. At makikita natin yung habag niya sa atin kung siya lang yung paglilingkuran. Pero kung ayaw mong paglingkuran si Lord, nire-respeto niya yun. Pero sigurado, wala doon yung pag-iingat ng Lord. At hindi mo makikita yung grace niya. At makikita mo lang doon, parang andun ka na lang sa mali. Hindi mo makikita na tutulungan ka ng Lord. Nire-respeto ni Lord kung sino yung paglilingkuran natin. Pero mas maganda, sabi ni Lord, siyang paglingkuran kasi makikita mo yung pag-iingat niya sa buhay natin. Hindi lang sa buhay natin, kundi buong sambahayan natin. Napaka-sweet ni Lord, napakabuti niyang Panginoong Sus natin. Sa kabila ng minsan andun yung nagkakamali tayo, pero andun pa rin yung habag niya sa atin. Andun pa rin yung pagmamahal niya sa atin. Hindi, alam niyo bang hindi siya nagsasawa na paalalahanan tayo. Hindi siya nagsasawa na i-correct tayo. Hindi siya nagsasawa na abutin tayo. I-grab naman natin yung opportunity na, sige Lord, ikaw lang ang paglilingkuran. Ulitin ko po, mas nasasaktan si Lord pag mayroon tayong ibang ninanais, pinaglilingkuran, nasasaktan si Lord. Amin po. Kaya kung gusto natin si Lord mapangiti, gusto natin na siya lang yung paglilingkuran natin, ano mang mangyari, siya lang. Amin po. Ako niyo po mga kapatid. Kaya yun lamang po yung may share ko po sa bawat isa at mag-pray po tayong lahat. Yuko po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Panginoon, salamat, O Diyos, sa patuloy, Panginoon, na pagmamahal mo sa amin sa kabila ng may mga bagay na nagagawa kaming kasalanan, mali, Panginoon. Pero Lord, salamat, Panginoon, andyan pa rin yung habag mo na nararamdaman namin. Andyan pa rin, Panginoon, yung pag-iingat mo, Panginoon, na nakikita namin, Panginoon. Kay Lord, salamat, O Diyos. Panginoon, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So yun lamang po at maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Sus. God bless po.